Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang natatang kaibigan ni Gabriel Moradas, Pedro Moradas, Joanna Moradas, kaya din sina Joshi Brillantes sa pamilya, para sa ating mga kapatid na may natatang kaibigan din, sina Unay sa Katrina Monera, at hindi para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalo na sina Quirino Cristobal at Mirna Lumba, para sa ating mga kapatid na yumauna, lalo na sina Jeffrey, Fidela, Madu, Priscilla, Ricardo, Ceredonia, Nelson, Gil, Viviana, Leticia, Alfredo, Tessie, Jeneline, Israel, Rose, Greg, at para din sa natatang kaibigan nila Arthur at Frida Lopez at hindi na kanilang pamilya. Sa ngala ng Ama at ng ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Baga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating na tagapaganyaya ng mga makasalamin magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo. Nakaluglukan sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming mga pangyarihan, ang sanlibutan na iyong ginamago sa mga pagdiriwang namin ang iyong pagsagip sa tao. Umunad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman, at huwag na magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa, isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim ng ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking lalag. Kung sa akin nagligtas na nangyayari. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupulit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako na kasamang nilang napabaon sa kailaliman. Poong Kung sa akin nagligtas na nangyayari. Purihin ang poon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong bunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at igmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay wala. Kung sa akin nagligtas ang daman ng aking. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, pupuon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo ang iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyong poon ay di magsasawa. Kung sa akin nagligtas ang daman ng aking. Matumit ang dapat gawin, masama iwasan natin. At tayo ay bubuhayin, ang Diyos ay sa atin.
atin siyang makapakinig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon, sapagat nasa Jerusalem ginoong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Kana Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan, at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang babalitaan niya bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na nahihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggang hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalagan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng dagnag kahapon mag-alaon na ng hapon. Tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya siya at ang kanyang buong sambayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang pagwalagang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang ginawang kababalaga ng ating Panginoon sa kanyang pagpapagaling sa isang anak na lalaki ng isang pinuno ng pamahalaan. Kaya nga po sa isang salita lamang ay nagkaroon ng katuparan ang sinabi ng ating Panginoon. Kahit hindi pa niya puntahan, kahit hindi pa niya hipuin, kahit hindi pa niya makadaw pampana ng may sakit, sa isang salita lamang, nagkaroon ng kagalingan ang naghahanap ng katugunan sa kanyang panalangin. Kaya nga po ang panalangin ng tao na ito, pagalingin ang kanyang anak, at ang anak na ito ay bumalik sa pamamagitan ng pagsasalita ng ating Panginoon. Kaya nga po pinagpapayag lamang sa atin na gano'n na lamang katindi ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po na lahat ng kanyang sinabi ay nagkakaroon ng katuparan. Kaya hindi naman mga kapatid, pinapayag sa atin na ang ating Panginoon ay gumagawa ng kababalagan, hindi para magmayabang lamang, hindi para siya ay kilalanin lamang ng mga tao, na gumagawa siya ng kababalagan, hindi lamang para pagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Kundi ang ating Panginoon ay gumagawa ng kababalagan upang nang sa gayon, mas lalo pang palakasin at panalangin ang pananampalataya ng mga tao ukol sa Kanya. Kaya nga po sinasabi sa atin sa mabuting balita, ito ang tinatanong ng ating Panginoon doon sa tao na ito na naglalais ng kagalingan, kung siya ba ay nananampalataya. At kung siya'y naniwala, ang tao na ito, natanggap niya ang kanyang kaibigan, pinagaling na nga ang kanyang anak. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang pinapayag sa atin sa kasalukuyang panahon na tayo rin ay hindi dapat mawalan ng pag-asa, na tayo rin ay hindi dapat nasumuko sa lahat ng mga pagsubok sa ating paligid, sapagat kung sa Panginoon tayo nakakapit, kung sa Panginoon tayo nananalig, ang Panginoon ang siyang gagawa ng paraan upang nang sa gayon, may isa ng ating mga paghihirap, matulungan tayo sa ating mga pagsubok at mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga umupasala sa ating paligid. Kaya nga po ngayong mga panahon na ito, tayo naglulubog sa ating Panginoon, sapagat sa mga panahon na ito, nababat tayo nababalot ng pangamba ng dahil sa salot na bumabalot sa ating paligid. Kaya nga po palagi naka-home quarantine yung marami sa atin. Palagi naka-lockdown yung iba sa atin. Kaya nga po kahit magpunta ka sa kalsada, yung iba walang masakyan sapagat hindi na pinapayagan na bumiyahe yung ibang mga sasakyan. Kaya nga po ito'y kampanya para maiwasan yung pagkalat ng sakit na dulot ng salot na COVID-19. At tayo naman ay nakikisa sapagat pinagpapahalagaan din natin ang katawan ng isang tao, ang kanyang kalusugan, sapagat ang sabi nga sa banal na kasulatan, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya nga pinapangalagaan din natin at ayaw natin masira ng gayon na lamang. Subalit mga kapatid, kagaya ng sinasabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita,
habang tayo ay nangangalaga sa ating katawan, kaya hindi naman pangalagaan din natin ang ating kaluluwa. Kaya nga kung halimbawa sa ating tahanan ay yung iba sa atin wala nang ginawa kundi mag-TikTok, yung iba sa atin wala nang ginawa kundi kumain sapagat wala naman talagang ibang gagawin, yung iba sa atin wala nang ginawa kundi magsaya o kaya naman makipagbanding sa kanilang pamilya na maganda rin naman. Subalit mga kapatid, habang ginagawa natin ang lahat ng ito, huwag din natin kakalimutan na pakainin ang ating kaluluwa, na tayo rin sama-sama ay nagdarasal palagi sa ating Panginoon, na tayo rin ay sama-sama bilang isang pamilya ay lumalapit din sa ating Panginoon upang ipagdasal hindi lamang ang ating sarili, kundi ipagdasal ang ating kapwa, ipagdasal ang buong mundo. Sapagat kung papaano sa ating mabuting balita, hindi nagkaroon ng sagabal ang hindi pagkikita ng ating Panginoon at ng lalaking anak nang lumapit sa Kanya. Gayun naman, sa Diyos ay walang imposible. Kaya nga kapag tayo nananalangin ng sama-sama sa ating Panginoon, ang Diyos ay hindi mag-aakubili na pagbigyan tayo sa ating panalangin nang sa gayon, may pagkaloob sa atin ang ating kaibigan. Kaya nga hinahanap lamang sa atin ang ating Panginoon, ipakita natin sa Kanya ang ating matinyas na pananampalataya, ang ating matibay na pananalig na sa Diyos tayo ay kumakapit, na sa Diyos tayo lumalapit. At marahil mga kapatid sa mga pagkakataon nito na kung saan tayo nababalot ng pangamba, ito rin ay isang magandang pagkakataon para tayo magnilay para sa ating sarili, na marami tayong ginagawa sa araw-araw, marami tayong pinagkakabalahan dati, marami tayong pinag-aaksaya ng panahon, pero pagdating pala ng kagipitan, tayong lahat ay uuwi at uuwi rin sa paglapit sa ating Panginoon. Sapagat mga kapatid, sa salot na ito, walang halaga, hindi natin mapapantayan ng salapi ang ating kalusugan. Sa salot na ito, makikita natin ang Diyos pala ang kailangan natin. Sa salot na ito, ang kailangan pala natin ay ang ating matibay na pananalig sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo tinatawagan ng ating Panginoon, huwag tayo manghinawa na lumapit sa Kanya, huwag tayo manghinawa na palagi ay magdasal sa ating Panginoon. Sapagat sa Diyos, kapag tayo lumalapit, palagi nang pinakikinggan ang bawat taong may pananampalataya na lumuluhog sa Kanya. At kung hindi nararapat, ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan at ang ating mga kaibigan. Kaya hindi natin sa ating Panginoon na sana iadya tayo sa lahat ng sakuna, iadya tayo sa salot na ito, at hindi naman sinasama rin natin sa ating pananalangin ang ating mga doktor, ang ating mga pulis, ang ating mga sundalo, ang ating mga tindero, ang iba pang mga tumutulong sa atin, mga frontliners na kung saan sila'y nangangasiwas sa atin para nang sa gayon mapangalagaan din ang ating kalusugan. Pinapanalangin din natin yung mga kawani ng ating pamahalaan, lalo higit dito sa atin sa San Jose del Monte. Pinapanalangin natin yung lahat ng mga barangay captains, lahat ng mga politiko, lahat ng mga konsihal, ang ating vice mayor, ang ating mayor, ang ating congresswoman, lahat ng namamahala dito sa atin sa San Jose del Monte, sapagat sila man ay bahagi ng ating pamahalaan. Pinapanalangin natin maging yung mga national government, lahat ng mga naririto upang nang sa gayon sila naman ay bigyan din ng lakas ng ating Panginoon para nang sa gayon magamit din sila ng ating Panginoon para bigyan lunas ang dulot ng sakit na dulot ng salot na ito, at magamit din sila ng ating Panginoon bilang tugon sa panalangin ng bawat isang nagdarasal sa Diyos, bilang tugon sa panalangin ng bawat isa na lumalapit at kumakapit sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayo lahat na mga narito, patuloy tayo manampalataya at manalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa lahat ng panahon, tayong lahat ay dapat na manalangin. Subalit higit na kailangan ngayong 40 araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay, ang pakikitambal kay Kristo sa pagdalangin ng taimtim upang sa Diyos Ama ay maparating ang ating hinihiling. Sa bawat pananghita ng ating tutugon, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Para sa sambayanang Kristiyanong laganap sa sanlibutan, upang sa panahon ito ay lalong makapakinabang sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan kami. Para sa ikapagkakaroon ng kapayapaan sa sanlibutan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga makasalanan at lumilihis sa tamang daan, upang sa panahon ito ng kapatawaran, ang mga suwail ay makabalik sa poong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating natitipon ngayon sa pagdiriwang, upang sa ating kalooban ay mawaksing lubusan ang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang madaming makapangyarihan, ipagalaw mo makabalik sa iyo ng may ganap na paninindigan, ang iyong sabay na hindi makapangas maghali ng kahilingan na inaasahan iyong maunawaan at pamibigyan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka sa manilikas sa libutan sa ikagandang loob na rin kami kaya alay mula sa lupa kung maraming pagawa ang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay bukay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka sa manilikas sa libutan sa ikagandang loob na rin kami kaya alay mula sa katas ng ubas at maraming pagawa ang alak na ito para maging ilumig ng bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aain ay maging kalugod-lugod sa iyo sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kanal, sa kabulayan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa lumos ang bayanan ng banal. Ang madaming lumikha sa paghahain namin sa iyo, kami na may makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalamitan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan kunig ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpayuwati ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulit ang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga naguhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagkamaway mo ay aming ginagana upang pag-ibot ay mapagong lahat sa aming pag-ugali at gawaing binapana. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na pamilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyamot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos sa napunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagdadalas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo
ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila hindi mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay San mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwag naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tayo po lahat, Ama namin, sumasalangit ka sa mahinang galang mo. Mapasabi ng karyan mo sa dinadaw mo nito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pag kami paitulog sa tukso, bigyan mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Nag-aalis ng mga kasalanan ng sa sanlibutan, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay dadating na. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay siya naman bumago at umuhay sa amin at siya rin magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.